Hindi, magre-record. Okay. All right, let us pray. Dakilang Diyos, kami po ay nananalangin muli at nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob na kung saan kami po ay muli niyong binigyan ng pagkakataong magpulong-pulong upang mapag-aralan, mapag-usapan at mailagay sa aming puso at isipan ang mga bagay na inyo pong iniakda para sa aming kaalaman. Nasa kaalamang ito, Panginoon, ay magsilbing matibay ang aming pananampalataya at ang aming mga pagsasamahan bilang magkakapatid pagkat kami po ay inyong mga anak. Pangunahan si Brother Epi na naway ang talino at ang mga salitang kanyang bibigasin ay nanggaling sa inyo. Kami po ay makikita namin ang inyong pangangaral na kanyang sasabihin. Marami patnubayan kami, Panginoon, ng banal na Espiritu upang maunawaan ang mga bagay na ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Okay, so mas maganda na nandito na naman tayo. Ang nag-share tayo, nandiyan na yung mga material sa inyo. I-review lang natin ito for the record. Isang magandang gabi, magandang hapon, at anumang oras mga kapakinigan natin mga kapatid, mga anak ng Diyos na may hangarin sa kanilang puso't isipan na nag-aaral. Ay binabati kayong lahat sa pangalan natin Panginoon Jesus. So welcome uli ang ating kapatid na sa California, si Brother Ryan, kaibigan ni Lueno, at ganoon din si Sir Daisy. Ewan ko kung darating sila Pastor Navarro from Mindanao, at sila Brother Adonis from Palawan. So tingnan lang just in case. So mag-uumpisa tayo ngayon. Palagay ko nandito tayo sa 7 trumpets. Tapos na tayo sa appropriateness na tayo, no? Ito yata yung last natin. Sandali. Ito ba yung last natin last time? The trumpets began in the past. Number 7 na tayo. Revelation chapter 10, the great disappointment of 1844. Pag tinype nyo yung great disappointment 1844, well known talaga ito kala William Miller. Pero ito, i-describe ito doon sa yung great disappointment ng Revelation chapter 10, i-describe ito dito sa 6th trumpet ng Revelation chapter 9. Nandito pa tayo sa chapter 8. Okay? So, yan, So, ito yata yung last natin, Brother Ariel, no? Kuya, ito yung last natin. Last time, hiningi ko kay Kuya Piper yung last. Kasi tapos na yata yung appropriateness ng symbols na pag-aralan naman natin ito. Counting review lang for the sake ng recording. Tsaka parang i-connect natin yung pre-record natin last time. No? So, a hailstorm falling on those who had fallen on others like a storm. Halimbawa, mayroong mga nang-aapi. Pag dating ng justice ng Panginoon, doon din sila. What you have done to the least of this brethren, you have done it to me. So, magkakaroon ng justice. A burning mountain falling on those who had rejected the law of God, instructions of God, which was given when when Mount Sinai burned. Deuteronomy, binasa na natin ito, Deuteronomy 4:11. Those who contaminate or pollute or adulterate the streams of truth. Kung sa sanctuary terminology, ang tawag dyan ay strange fire. Naalala nyo yung sabi ng Panginoon, yung apoy na galing sa langit doon sa sanctuary, yun lang ang mananatiling apoy doon. Pero, linagyan ng mga anak ni Aaron ng si Nadab at si Abihu, nilagyan nila ng strange fire. At doon sila, they were struck. Patay sila. So, had the waters made bitter. Those who rejected the light of truth had their sun, moon, stars darkened. Alam naman natin na sun, moon, and star nagbibigay ng liwanag. Pero didilim yan. So mamaya makikita natin yung meaning ng symbols ano itong sun, moon, and stars. So nandito na tayo ngayon sa 7 trumpets. Wow. Ito na yung exciting kasi
ang hinihintay ni Kuya Rafi at ni Ate Nes. Pero nandiyan na yun sa materials natin eh. Yung one-third, one-third. Tapos nakita na natin yung symbols at yung application nito. So nandito tayo ngayon, mag-uumpisa tayo ng first trumpet. Basahin muna natin, ano? The first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood. And they were cast upon the earth, and the third part of trees was burned up, all green grass was burned up. So titingnan muna natin to, naka-highlight dito, hail, fire, mingled with blood, trees, green grass. So marami tayong Bible reading ngayon. Nakita niyo yan sa screen, ano? So i-isay natin, unahin natin si Brad Ariel, tapos si Kuya Rafi, Ate Nets, tapos si Brother Lowen. Kaya kung available din si Brother or Sir Ryan at si Sister Daisy, magiging ganun ang pattern, no? Brother Ariel, kasi tinitingnan ko lang sa picture. Brother Ariel at Kuya Rafi, Ate Nets, tapos Brother Lowen, in case na available si Sir Ryan, Brother Ryan, tapos si Daisy. Bali, 6, no? So titingnan natin yung hail. Ano yung hail? Ipo-connect natin to sa ibang mga verses. Pero connected pa rin siya. A judgment in invading army, punishing an apostate people of God. Tumatanggap sa Panginoon, alam na natin yung meaning ng apostate, ano? Nagpe-pretend tayo na believers tayo ng Panginoon, pero hindi talaga. So yun ang tawag ng apostate. Apostate people of God. Unahin natin, Brother Ariel, Ezekiel chapter 38 verse 9 and 22. All right. Ezekiel chapter 38 verse 9. Mhm. You will ascend, coming like a storm, covering the land like a cloud, you and all your troops, and many peoples with you. Verse 22. And I will bring him to judgment with pestilence and bloodshed. I will rain down on him, on his troops, and on the many peoples who are with him, flooding rain, great hailstones, fire, and brimstones. Mhm. So nandyan yung hail, connected siya sa judgment against those people who profess to be people of God, but they don't follow, they don't obey the word of God. Okay? Si Kuya Rafi, Isaiah 28 verse 2 and 17. Isaiah 28, verse 2. See, And the Lord is one who is powerful and strong, like a hailstorm and a destructive wind, like a driving rain and a flooding downpour. He will throw it forcefully to the ground. Verse 17. I will make justice the measuring line and righteousness the plumb line. Hail will sweep away your refuge, the lie, and water will overflow your hiding place. So nakita natin yung righteousness and justice na binibigyan ng Panginoon. Pero doon sa hindi magsangguni dito, bibigyan sila ng hailstorm. So dito makikita natin yung hailstorm is an agent of destruction or instrument ng destruction. Pero kapag nakita natin, the first angel sounded, therefore followed hail, alam na kaagad natin yan ng judgment doon sa mga nakaalam na ng katotohanan pero hindi sila nagsangguni doon sa katotohanan. Magandang gabi, Kuya Piper. Buti nakaabot ka. Good evening. Oo. So nakita natin mga kapatid, hail is an agent of destruction. So in the northern hemisphere, the cold and therefore hail comes from the north. Tingnan natin. Ate Nets, pwedeng pabasa ng Job 37 verse 9 para meron tayong kasama, hindi lang yung basta darating yung hailstorm, meron siyang tinatawag na yung lugar
kung saan yung setting, ano? Job Job. 37 verse 9. Job 37 verse 9. The tempest comes out from its chamber, the cold from the driving winds. Mhm. So, nandyan yung lugar kung saan nanggagaling yung cold. Ay, alam naman natin saan galing yung cold. Di ba? Nasa north. Yan. So, yan yung hail. Kasama yan yung judgment kung sa mga nagpapanggap na believers ng Panginoon. Kaya napakahalaga na malaman natin yung message. Tayo yung watchman, tayo yung agent ng Panginoon para maging witness tayo magtuturo tayo, mag-i-explain, tayo magbabahagi ng katotohanan. Ngayon, pipili talaga ang tao kasi meron tayong freedom of choice. So dito makikita na kaagad natin sa first angel, sa first trumpet, merong hail. Okay? Judgment, which is destruction doon sa mga apostate people of God. So tingnan naman natin itong fire and blood. Kasi destruction and death ito eh. So punta tayo kung available si Brother Ryan. Kung hindi, okay lang Brother Ryan kung available ka. Genesis chapter 9 verses 5 and 6. Genesis 9, 5 and 6. Genesis 9, 5 and 6. And for Hmm. your life, blood, I will surely demand an accounting. I will demand an accounting from every animal and from each human being too. I will demand an accounting for the life of another human being. Hmm. 6. Wow. Whoever sheds human blood, by human shall their blood be shed. For in the image of God has God made mankind. Yan. So ang explanation ng Panginoon dito, siya ang nagbigay ng buhay. Kung anong gagawin dito sa ginawa niyang buhay, magkakaroon ng demanda, magkakaroon ng accounting, magkakaroon ng singilan. 'Di ba? So yan yung fire and blood destruction. Si Sister Daisy daw medyo maingay doon sa kanila. Kaya itutuloy natin kay Kuya Pipes. Kuya Pipes, pwede ka bang 1 Kings chapter 2 verse 5? 1 Kings Chapter 2 verse 5. Kasi mas maganda ito pag nababasa natin yung mga, kasi ano ito symbolic itong revelation. Pag nakita natin yung mga hail, fire, mingle with blood, trees, earth, green grass, may idea na kaagad tayo kung anong ibig sabihin nun. Kuya Pipes? Moreover, thou knowest also what Joab the son of Zeruiah did to me, and what he did to the two captains of the host of Israel, unto Abner the son of Ner, and unto Amasa the son of Jether, whom he slew, and shed the blood of war in peace, and put the blood of war upon his girdle that was about his loins, and his shoes that were on his feet. Tama? Oo, tama. So pag tinawag blood, may kinawag na blood, ibig sabihin gaya ng na si Jesus, he shed his blood on the cross. Meron talagang death. So dito itong fire and blood, destruction and death. Okay? So si Brad Ariel, Psalm 79 verse 3. Hindi tayo sa Ezekiel? Ha? Ezekiel? Di ba yan na yung binasa ni Kuya Pipes? Hindi. Hindi, Kings. 1 Kings. First 1 Kings. Sorry. Ezekiel chapter 21 verse 32 pala. Okay. Ezekiel chapter Hindi 21. pala pwede si Sister Sister Daisy. Okay, go ahead. Oh, sige. Ezekiel 21 verse 32. You shall be fuel for the fire. Your blood shall be in the midst of the land. You shall not be remembered. For I the Lord have spoken. So, matindi sa mga tinawag ng Diyos
tapos hindi nakinig, pinili nila na maging kaaway. Ang sistema kasi diyan yung narinig nila ang tungkol sa Panginoon, ayaw nila. Kaya nga trumpet, may sound, patunugin yung trumpet to give warning, to give a sound, a call attention. Pwedeng piyesta, pwedeng gathering, pwedeng judgment. So dito, in case dito sa first trumpet, dahil nandito yung fire mingle with blood, makita natin dito yung distraction tsaka kamatayan, pagiba at kamatayan. Si Kuya Rapi, Psalm 79 verse 3. Verse 3. They have poured out blood like water all around Jerusalem, and there is no one to bury the dead. Grabe ano? Walang makikilibing sa kanila. So dito makita natin pag bigay ng the first angel sounded and there followed hail and fire mingled with blood. Merong judgment, merong destruction, at merong death. Ngayon, ang magiging tanong dito, sinong author ng death? Ang Panginoon ba? Kaya Hindi. nagpapatunog ang Panginoon ng trumpet kasi the thief, alam naman natin yan, ang sinabi ni Jesus, He is the good shepherd. He laid down His life. Pero yung thief, pag pumasok sa bahay, to steal, to kill, and destroy. So pag hindi nagbigay ng warning ang Panginoon, walang makakaalam na merong distraction talaga. So ngayon, bago mangyari yung distraction, bibigyan ng Panginoon ng warning. Kaya itong mga trumpets na ito, good news talaga ito. At kasi lahat ng tao makakarinig, makakaunawa yung everlasting gospel, Matthew 24 verse 14. Maririnig, makikita, hindi lang narinig sa teaching, Bible teaching, kundi sa mga tao nagtuturo ng gospel, makikita sa buhay paano tayo nakikisama, nakikisalamuha sa mga tao. Hindi natin pinipili kung sino-sino lang. Kahit sino mga tao, nakikisalamuha. So lahat ng mangyayari dito sa mga apostate, narinig na nila, alam na nila, pero hindi sila tumanggap. So ito yung mangyayari sa kanila. Magkakaroon ng judgment, ang result, destruction and death. Okay? So tapos na tayo sa hellfire, mingled with blood. Dito naman tayo, and they were cast upon the earth. So titingnan naman natin yung earth, tapos trees was burned up, and all green grass. No. So, si Kuya Rafi si Brother Lowen pala hindi natin napabasa kanina. Brother Lowen. Kaya nga eh, nagandahan ako. Ha? Naganda Ganda na. ko anong mga katas. Ay ko baka nakakuan lang. Baka sa Oh, huli ako. Kuya Rafi, balik muna tayo sa kay Lowen ha, tapos ikaw na susunod, tapos si Ate Nets, tapos si Ryan, tapos si Kuya Piper. Okay. So ikaw muna ngayon, Lowen. Sa'yo yung earth. So ang meaning ng earth, talaga people, actually itong earth na to na about people, unpopulated area siya kasi dalawa yan, earth saka sea. So dito tayo sa earth. People, here those in apostasy, specific ito sa earth, yung people dito yung nag-apostatize na that are the recipient of this judgment. Isaiah chapter 28 verse 2, Brother Lowen. Alam ko nakahanda ka na rin ito eh. Isaiah 28 verse 2. See, the Lord has one who is powerful and strong, like a hailstorm and a destructive wind, like a driving rain and a flooding downpour. He will throw it forcefully to the ground. Mhm. He will throw it forcefully To the to the ground. ground. Yung ground dyan yan yung earth. So ito earth that represents people specifically doon sa mga tumalikod. Sila ngayon yung tatanggap ng hellfire mingle with blood. Okay? So tapos naman si Kuya Rafi kanina, si Ate Nets na. Ate Nets, pwedeng Leviticus naku, hindi ko na ano na lang, Jeremiah chapter 9 verses 10 to 12. Kalimutan ko yung verse ng sa Leviticus. Jeremiah chapter 9 verses 10 to 12.
Chapter 9. Jeremiah chapter 9, 10 to 12. Hmm. I will weep and wail for the mountains and take up a lament concerning the desert pastures. They are desolate and untraveled, and the lowing of cattle is not heard. The birds of the air have fled, and the animals are gone. I will make Jerusalem a heap of ruins, a haunt of jackals, and I will lay waste the towns of Judah, so no one can live there. What man is wise enough to understand this? Who has been instructed by the Lord and can explain it? Why has the land been ruined and laid waste like a desert that no one can cross? Wow. Grabe, no? Pag binasa mo ito ng mga passages, makikita natin na dineclare ng Panginoon through His servants, the prophets, na magkakaroon ng desolation because of judgment, because of the rejection of the message. So yan yung earth people, specifically dito sa first trumpet, it represents people na nakarinig, nakaalam na ng katotohanan, but they rejected it. Kagaya ng in the time of Noah. No? So nakita na natin yung earth. Titingnan naman natin yung trees. Ngayon, itong trees, it represent people. Pero people in general, good or bad. Pero this time, the context ng first trumpet sa verse 7, talagang yung mga taong nag-reject. So ang tawag sa kanila na nakaalam nito, believers, wicked. So here, the wicked that are the recipients of judgment. So trees may represents powerful leading people in comparison to grass. Makikita natin yung grass mamaya dito kasi mayroon green grass. Isa-isahin natin yung word, ano? So titingnan muna natin si Ryan, Brother Ryan, pwedeng pabasa ng Psalm 7 verse 35. Si Kuya Piper yung Daniel 4:20 to 22. Alam na natin kung sino ito dito sa Daniel. Brother Ryan, Psalm 37 verse 35. Psalm 37:35. I have seen a wicked and ruthless man flourishing like a luxuriant native tree. Wow. The wicked. So dinidescribe itong wicked. Ano nangyayari sa wicked? Flourishing. Wow. Yan ang reklamo ni David. Sabi niya, bakit yung mga masamang tao, yung mga gumagawa ng injustice, mga nangaapi, sila pa yung parang asinsado ang buhay. Hanggang nakita ni David, he understood when he entered into the sanctuary. Pero dito, makikita na natin, specifically itong trees, ay mga tao na nagre-represents, hindi lang sila basta-basta tao, na mga masasamang tao, pero leader sila. Tingnan natin yung Daniel chapter 4, verses 20 to 22. Basa? Okay, Kuya Pipes. So, The tree that you saw, which grew and became strong, whose height reached to the heavens and which could be seen by all the earth, whose leaves were lovely and its fruits abundant, in which was food for all, under which the beasts of the field dwelt, and in whose branches the birds of the heaven had their home. It is you, O King, who had grown and become strong, for your greatness has grown and reaches to the heavens, and your dominion to the end of the earth. Si King Nebuchadnezzar to. sino yan? King King Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Pag tinawag na trees, hindi lang siya basta tao. Ito ay may higher position. Pero this time, alam naman natin si King Nebuchadnezzar at the end of his life, sa chapter 4, he recognized the God of heaven. Pwedeng
I-compare muna natin kasi si King Nebuchadnezzar itong tinutukoy dito na kahoy sa kanyang panaginip. Ngayon, testimony niya ito. Kuya Pipes, total ikaw naman ang nandiyan. Pwedeng pabasa ng verse 1 tsaka verse 37, yung last verse ng chapter 4. Titingnan natin kung ano ang difference ng pag-address ni King Nebuchadnezzar doon sa kanyang experience at Oh. doon sa huling message niya doon sa kanyang testimony sa Daniel chapter 4. Verse 1, Verse 1. Nebuchadnezzar the king, to all peoples, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. Then chapter 4, verse Pwedeng pa ulit, Kuya Pipes? Nebuchadnezzar the king, Okay, to all people, Nebuchadnezzar, the king. So nandun yung pangalan niya at binigay niya yung title. Para kanino niya ito ibibigay ng message? sa lahat ng mga tao, mga Tao. bansa, at lahat ng mga wika. Pagdating ng ending, yung last verse, anong sabi niya? Ang last verse, 37 yun, Kuya Pipes? now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven. Okay, ano ngayon ang nakita niyo na different doon sa verse 1 tsaka sa last verse na pag-address niya? Yung pagiging hari ng Panginoon dito sa last verse. Oh. Doon sa verse 1, Hari King niya, Nebuchadnezzar, pinakaunang King. verse. Oo. Oh. Pagdating doon sa last verse, Nebuchadnezzar na lang siya. Kasi Oo. yung king, sino na yung king dyan? King of the heavens. King of the heavens. Nakita nyo? Oo. So dito in between, yung testimony niya na kwento niya dito sa verses 20 to 24, ito yung description ni Daniel na itong malaking kahoy na ito ay ikaw yan. Mm. Ikaw ang katiwalaan ng hari ng mga langit. Yan. So makikita natin yung trees, regular people na nakarinig ng pabalita pero hindi nila tinanggap. Hindi tayo sisisihin ng Diyos. God will not hold us responsible pag ang mga tao na hindi pa nakarinig. Pwede natin silang tawagin na unbelievers kasi hindi pa nila narinig. Pero yung certified, authentic unbelievers, yung nakarinig, nakaunawa na ng pure, unadulterated gospel, tapos tumalikod pa rin. Kaya ang tawag doon, apostate. Yan. Dito, hindi lang yung trees, hindi lang sila apostate. Mismo, mga mabibigat, matataas, mga sikat na mga tao, leaders, pero sila yung nag-lead sa mga tao na hindi tama. So, in example lang natin dito, actually nagsisi nga si King Nebuchadnezzar, pero yung word na tree na makita natin, it talks about people who has a higher authority. Powerful leading people. Okay? So, balik tayo kay Ariel sa Ezekiel chapter 31 verse 3. Ezekiel chapter 31 verse 3. Indeed, Assyria was a cedar in Lebanon, with fine branches that shaded the forest, and of high stature, and its top was among the thick boughs. Hindi ko masyado na pick up. Brad, pwede pa ulit? Okay. 31 verse 3 of Ezekiel. Indeed, Assyria was a cedar in Lebanon, with fine branches that shaded the forest. Ano yung cedar? Kahoy yun, di ba? Kahoy. Uri ng kahoy. Uri ng puno. With fine branches that shaded the forest, and of high stature. Wow. So, mataas ang kalidad. And its top was among the thick boughs. Wow. Oh. So, dinidescribe dito yung lugar na yon. Siya yung kahoy na kumbaga sa classification, first class. First class. Ito siya na kahoy. Sabi, no? Okay, so yan na yung earth. So, basahin natin. The first angel sounded and followed judgment with destruction and death. At ito ay inihulog, ibinigay sa kanila sa mga tao na nakatanggap, the earth, nakatanggap ng message, pero tumalikod. At ang third part
ng leadership. Third part ng leadership, ano? Was burned up. And all green grass was burned up. Titingnan naman natin ngayon yung green grass. So ngayon, may idea na tayo. Binasa natin ito. Ito pala. Okay? So tingnan natin yung green grass. Magkaiba itong green tsaka grass kasi hindi siya basta grass lang. In-specify talaga na green grass. So itong green grass, flourishing. Babasahin naman natin si Brother Lowen. Brother Lowen, Jeremiah 17 verse 8. Tapos si Kuya Rafi, Psalm 92 verse 14. Brother Lowen? Jeremiah 17:8. Mm. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Diba may kanta tayo na Jesus is my Planted on the water. Jesus Like is my captain, I shall not be Ah. moved. Ah, Just like a tree that's planted planted by in the water. Oh. nandiyan niya sa Psalm verse 1 and 2. Ngayon, dito sa Jeremiah ginamit din. So ito yung pala tao na nandyan nakatanim siya sa parang sa ilog. So talagang hindi siya matutuyo. Flourishing. Yan. So yan ang meaning ng green. Flourishing. Basahin natin si Kuya Rapi naman. Sa Psalm 92 verse 14. Verse 14. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Pwede paulit Kuya Rap. Verse 14. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. They will still bear fruit. So dito makikita natin meaning ng green, flourishing. So flourishing means green. Ngayon, bakit green grass? Ano naman tong grass? Common people sila. Pero sa itong trees, leaders, 'di ba? Leaders. Itong green grass, mga tao din sila, pero flourishing people. Here the wicked that are the recipient of judgment. Basahin natin Ate Nets, 2 Kings chapter 19 verse 26. Second Kings chapter 19 verse 26. 2 Kings chapter 19 verse 26. Their people, drained of power, are dismayed and put to shame. They are like plants in the field, like tender green shoots, like grass sprouting on the roof, scorched before it grows up. So, kumbaga sa kanta, ito yung mga new kid in town. No? Mga bagong tubo, mga presko, mga talagang anong tawag nito? Yung pag malapit na yung winter, tapos puputol yung mga sanga ng grapes, pagpasok ng spring, makikita mo yung usbong ng mga yung usbong yung tawag niya, yung pag sprang up ng mga sanga, ng mga dahon. Yung Badali. buds. Yung Yung bud. buds. Oo, yan. So ito sila. So meron ng earth. Ano nga yung earth? Tao. Regular lang sila na tao. Oo. Tapos yung trees, leaders. Tapos yung green grass, mga tao din na mga umuusbong ang buhay. Okay?
So, sino kasunod ni Ate Nets? Si Kuya Piper, no? Kuya Pipes? Psalm Psalm 37, 1 and 2. verses 1 and 2. Do not get upset because of evildoers. Do not be envious of wrongdoers, for they will wither quickly like the grass and decay like the green plant. So, yung green plant, magdi-decay din pala. Ano? So, wag daw tayong mainggit, wag tayong magganito kasi matutuyo din sila. So, common people ito sila, pero meron silang magandang buhay, nag-i-improve yung kanilang buhay. So, si Brad Ariel, Isaiah chapter 40, verses 6 to 7. Parang nandito na yata si Ma'am Banji. Welcome, Ma'am Banji. Mindanao, in-invite ko si Pastor Navarro. Nag-thumbs up naman siya, pero kaya lang busy yata si Pastor Navarro kasi kalilipat lang nila ng church sa Misamis Occidental City Church. Okay? So, sino na ngayon? Brad Ariel? Okay, Isaiah 40 verses 6 and 7. Oo. The voice said, Sandali lang, Brad Ariel, ha? Kasi karating lang ni Ma'am Banji. Ma'am Oh. Banji, itong chapter 8 verse 7 ng Revelation, nandyan yung highlight, hail, fire, mingled with blood, earth, trees, and green grass. Recorded naman ito. So, nandito tayo ngayon sa green grass. Yung green, yan yung flourishing. Yung grass, yan yung mga tao. Flourishing people. Sorry, Brad Ariel. Sige, Isaiah 40, 6 and 7. okay lang. So, verse 6, the voice said, cry out. And he said, what shall I cry? All fresh is grass, and all its loveliness like the flower of the field. Verse 7, the grass withers, the flowers fades, because the breath of the Lord blows upon it. Surely the people are grass. Yan. So, yung mga grass, yung mga flowers, uusbong sila ng maganda. Pero, matutuyo din sila. Yan, kinopya yan ni Peter dito sa sa 1 Peter chapter 1 verse 24. So dito makita natin yung green, flourishing people, flourishing, tapos grass people. Sino nang kasunod? Si Kuya Rafi. Kuya Rafi, 1 Peter chapter 1 verse 24. Ganda ng camera ni Kuya Rafi. May zoom in na. Isaiah. First Peter. First Peter 1 Peter 1:24. 1:24. Automatic, no? Verse 24. For all men are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers, and the flowers fall. Yun na yun. So ito, inote ito ni Peter sa Isaiah chapter 40 verse 7 na yung bulaklak, pag namulaklak yan, talagang ang ganda. Wow, lahat magpapapicture doon. Pero ilang araw lang, magpe-fade off siya. Magwi-wither siya. So ganyan yung tao. So, yung tao nagpo-flourish, pero magwi-wither. So sayang yung kanilang pag-flourish pag hindi nila tinanggap, mabubuhay sila, magbibigay ng buhay ang word of God na dala sa atin ng banal na espiritu. Pero itong mga tao na binigyan ng sound ng trumpet, para yan sa lahat. So itong trumpet na ito, yung judgment, dalawa yung epekto ng judgment. Doon sa mga nagpasakop, nagsumangguni sa programa at sa panawagan ng Diyos, yung judgment ay good news para sa kanila. At sabihin na natin ngayong gabi at sa makakapakinig nito ay good news para sa atin. Praise the Lord for His grace and His mercy. Pero doon sa tumalikod, sa apostatize, ito ay magiging judgment at sila ay matutuyo. They will wither. Kahit maganda yung buhay nila, masagana, ngayon sila matutuyo. Yung beauty nila, yung glory nila talagang grabe. O usbong kagaya ni King Nebuchadnezzar, umusbong siya.
Kahoy siya pero pinutol. Pero ang maganda doon kay King Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 4, tinira yung trunk, hindi pinutol lahat pati ugat. Kaya tumubo uli. Kaya lang nung tumubo uli, yung kanyang apo na si Belshazzar talagang hindi nakinig. Kaya ayon, tinimbang ngunit kumulang. Mini tickle you for sin. Kaya ikaw ay hinatulan at ang inyong kaharian ay kinuha na sa iyo. So yun mga kapatid. Pagbasa natin, alam na natin yung hail and fire. Hail is judgment. Fire mingled with blood. Destruction and death. Earth, people, trees, leaders, green grass, mga common people na nakinig, unbelievers, umusbong na sana sila, pero natuyo na naman. Ano? So last verse natin ngayon ng grass ay Isaiah 44 verses 3 to 4, si Brother Ryan. Ay, Brother Lowen, tapos na? Baka na-skip na naman si Brother Lowen. Di ba ako? Okay, ha? Kuya Piper. Si Kuya Piper. Oo. Isaiah 44 verses 3 and 4. For I will pour water on him who is thirsty and floods on the dry ground. I will pour my spirit on your descendants and my blessing on your offspring. They will spring up among the grass like the willows of the water courses. Wow. So mag-spring up sila like a grass. Alam mo yung doon sa Bohol, nung nandun ako di ba dumating ako sa Bohol, May 13, May 15 ako dumating doon, opening na kaagad. So mula pala January hanggang May walang ulan. So 10 days kami doon. Pagka 8th day, challenge ko yung mga tao, mga kapatid, naniniwala ba kayo sa panalangin na pag mag-pray tayo, ang sagot ng Panginoon ay laging oo? So pinatayo ko lahat ng naniwala at pray kami na ulan. Biro mo sa sobrang init, pag kinabukasan hindi lumitaw yung araw. Talagang umulan at merong subasko. Praise the Lord mga kapatid. So pagkatapos nun, after 2 days, makita mo na yung tuyo na lupa, puro lahat mga saging, mga kahoy at mga damo sa field. Lalagyan na nga lang ng salamin na green yung mga kambing at kalabaw, baka para pagkain nila ng mga damo ay green green na yung tingin ng mga baka. Talagang grabe, inaanin na nila tapos papakain doon mga tuyo. Lalagyan lang ng tubig, ang hirap ng tubig. Pero mga kapatid, tinatanggap ko talaga na dininig ng Panginoon ang prayer ng kanyang bayan doon sa covered court. So umulan. So after 2 days, makita mo na nag-umpisa na nag-green yung mga dating brown, nag-green, tumubo na sila. So ito yung binasa ngayon ni Kuya Piper na itong mga tao flourishing, kaya lang ang mangyari nito pag hindi sila makikinig ng warning ng Panginoon, ng invitation of the everlasting gospel, salvation full and complete to Jesus. Ang gagawin ng kaaway, mawawala yung protection sa kanilang Panginoon, papasok yung kaaway, mamamatay sila. Okay? So yan yung meaning ng words dito sa verse 7. Titingnan natin kung ito ba ang first trumpet nangyari na o hindi pa. Siguro nabasa nyo na yung materials natin dyan, ano? So kinuha ito, research ito sa mga library ng mga history. So Kuya Pipes, pwedeng pabasa? Ha? Dali. Si Brother Yel, wala ka? Kakababasa ko lang. Brother Okay. Yel, ikaw. Sandali, kumuha ako ng Okay. kape. Okay, let's read. Alaric's course was to Italy, as he told an Italian monk. He felt a secret preternatural impulse which directed and even impelled his march to the gates of Rome. Okay, As sandali his lang ha. trumpet, okay. Ito ay history ng Rome. Sila yung world superpower at the time. Mhm.
sa 3rd century sila na yung nanguna kasi nag-umpisa nga ito nung 395. At least approximate yung time dito. Tuloy Brother Ariel. As his trumpet, may trumpet na naman. As his trumpet sounded and his march advanced, terrible omens and prognostications preceded him. The Christians says Gibbon derived Sige, comfort Gibbon. from the power. Gibbon, ito yung historian ha, si Gibbon. Siya yung Oo. historian. Oo. Okay. Gibbon derived comfort from the powerful intercession of the saints and martyrs. This reveals the apostasy of the Christians. Thrice, in fulfillment of his destiny, he descended from the Alps onto the Italian plains, marking his course to each step, as the awe-striking historians of his times tell us, in country and in town with ravage, conflagration, and blood, till the gates of Rome itself were opened to the conqueror and the Gothic fires blazed around the capital. So dito na nag-umpisa yung gera. So ito pala yon. Alam naman natin na yung Rome, sila yung nag-take over, pero at this time hindi pa sila religious. Pero sila na yung world superpower. Mm. So that time alam naman natin kung saan nabuhay si Jesus, 'di ba? Sa Jerusalem, pero ang world superpower diyan ay yung Rome. So conquer nila, control nila yung Jerusalem. Aabot nila yung kanilang authority doon. So ito yung mga nangyari sa Rome. So tingnan pa natin yung ibang document. Si Brother Lowen. Brother Lowen. When an Italian monk played with Alaric to spare Rome, Alaric said, he did not feel disposed to the comments of the siege, but found himself compelled by some hidden and irresistible impulse to the completion of the enterprise. So merong sitwasyon doon, ano? Ang mga great leaders, talagang ang focus nila ngayon doon sa Rome. Yan, si Kuya Rafi. At the hour of midnight, the inhabitants of Rome were awakened by the tremendous sound of the Gothic trumpet. 1163 years after the foundation of Rome, the imperial city, which had subdued and civilized so considerable part of mankind, was delivered to the licentious fury of the tribes of the Germany and Scythia. Oo. So ito na si historian Gibbon. The Decline and the Fall of Roman Empire, Volume 3, page 380. Makikita nyo ito sa mga libro, pero meron din ito itatype nyo lang yan. Itatype nyo lang yung mga history sa internet, makikita nyo rin yung ano. Kita nyo yung mga ginagamit nilang terminology, the Gothic trumpet. Ano? So, ayan. Tuloy natin. Atinets. In the time of Constantine, the Roman Empire was divided into 3 great sections. Nakita nyo itong word lagi na 3? 3? Tatlo? Doon papasok ngayon yung mga 3 parts. So hindi lang siya basta 3, iba yung tree na kahoy, punong kahoy, iba yung 3. So di ba 1/3. So dito makikita na natin, may idea tayo. Wow, ito pala yon. Kasi sa history wala namang ibang, lahat ng bansa ay mayroong kanya-kanyang history. Pero paano ito nakarelate sa prophecy ng salita ng Panginoon? Bakit doon sa Rome? Kasi pagkatapos ng Babylon, Medo-Persia, Greece, tapos Rome. Yung mga ibang bansa, nandyan lang sila
pero hindi sila gaano nakaugnay sa kasaysayan na merong kinalaman sa prophecy ng Panginoon. Ano? So dito talaga. So si Dr. Canning, Apocalyptic Sketches, Volume 2, page 63. Pwede patuloy, maiksi lang to. Mas mahaba yung source, ano? Encyclopedia Britannica, Volume 3, 1989, page. Mas mahaba ito. Pero maiksi lang yung sabi dito. Atenets, incidentally. Sige. Incidentally, Constantine literally divided Rome into 3 parts, which lasted till AD 500. Kita na natin yan, ano? So ngayon, yan yung part ng fulfillment ng first trumpet doon sa Rome. Ngayon, titingnan natin yung verse 8. Nandito tayo sa verse 7 ng, buksan nyo lang yung Bible nyo, no? Nandito tayo sa verse 7, yung first trumpet. Ngayon, papasok tayo ngayon sa second trumpet. Ang sabi dito, and the second angel sounded, and it was as it were a great mountain burning with fire, was cast into the sea. And the third part of the sea became blood. Verse 9, and the third part of the creatures which were in the sea, so merong sea, merong creatures which were in the sea, and had life, died. And the third part of the ships were destroyed. So bakit may ships dito? Titingnan natin, ano? Nandito yung sea, tapos creatures, tapos ships. So sa Bible, yung alam naman natin yung mountain, yan ay kingdom or government. So yung third part, yan yung portion of God's professed but apostate people. Basahin natin. Brother Ryan, Ezekiel chapter 5, verse 12. Kuya Piper, Revelation 12, verse 4. Ezekiel chapter 5, verse 12. A third of your people will die of the plague or perish by famine inside you. A third will fall the sword beside the walls, and a third will scatter to the wind and pursue your drawn sword. Nakita niyo yung wordings ng salita ng Panginoon sa kanyang mga lingkod? 1/3, 1/3. Grabe, ano? So, connected talaga siya dito. Kaya nga, ang Bible talaga is a whole picture ito para maintindihan natin siya. Hindi lang tayo magbabasa-basa at anong masasabi niyo dito. Pag nakita natin yung third part, ano kaya ito? So dito, ang Bible mag-i-explain sa atin. Ano? So, Kuya Pipes, Revelation, thank you, Brother Ryan. Revelation chapter 12, verse 4. His tail drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth. And the dragon stood before the woman who was ready to give birth to devour her child as soon as it was born. So, ano nangyari doon? Kuya Pipes, sa umpisa? His third drew a third of the stars. Yung 1/3 ng angelic host, Alam naman natin natangay yung, niya. oo. Kita nyo, alam natin yung tail. Tail is talking about lies. Yung buntot, it talks about lies. Ang buntot, lies. Oo. Kasinungalingan. Oo. Kasi yung third ng fallen angel Oo. kay Satan, kay Lucifer. Pabasa ng Isaiah chapter 9 verse 15 para makita natin kung anong ibig sabihin nito. Kung sinong unang maka-basa ng Bible. Isaiah chapter 9 verse 15. Isaiah 9:15. The elders and prominent men are the head, the prophets who teach lies are the tail. Oh. So dito makikita natin
Ang meaning ng tail, people or anybody that leads na nagtuturo ng kasinungalingan. So tail, anong ginamit ng, pwedeng pa ulit Kuya Pipes, yung Revelation 12:4 para mai-connect talaga natin ito. The dragon. 12:4. Oh. His tail drew. Sino yung his yan? Si Satan, di ba? Si, The dragon. tail. Ano yung tail? Kasinungalingan. Kasinungalingan. Ilan ang nadamay niya? Ilan ang na-deceive niya? Ilan ang nahatak niya sa kasinungalingan niya? Ikatlong bahagi. 1/3. So ngayon may idea na tayo dito sa 1/3. Ano? So 1/3 ng dinivide yung Rome sa 3. Tapos mula sa langit, yung pag-rebel din ni Satanas, 1/3 din ang nadaya niya. So pagdating dito sa lupa, sa nangyari doon sa Rome, hati-hati din sila sa 3. So merong anong tawag nito? Sea, merong creatures, merong silang buhay pero namatay sila. So nakuha natin yung third part. Yung third part na ito, a portion of God's professed, kasi nung panahon ni Jesus, namatay si Jesus, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, almost buong Rome na convert ng Christianity nung panahon na yun. Kasi pure message, talagang sharp yun. Pag marinig ng mga tao yung message ng mga apostles at yung mga disciples na mga nagsumunod sa kanila, pipili lang ang tao. Pero almost lahat ng covered ng Kingdom of Rome naging Christian. Hanggang umabot sila sa Europe. Actually, Europe na ngayon eh. Pero halos buong Europe naging Christians. Pero doon naman natin makita na buong Europe na naging Kristiyano, doon din nag-umpisa ang anong tawag nito? Yung komunista. Kasi yung buhay ng mga Kristiyano noon, umusbong yung fire ng gospel, pero nag-compromise yung mga leaders, nag-compromise nila na iniisip lang nila na kaya lang naman nila tayuan, hanggang silang lahat mula sa leaders pababa, nahulog, namatay ngayon yung ilaw ng everlasting gospel. Pero so nag-take over nga yung Rome. Mula sa papal Rome, naging ecclesiastical Rome. So ngayon may idea na tayo ngayon. Ano itong third part? So third part of God's professed but apostate people. Okay. So ngayon, tingnan natin to. Tuloy natin. Sino na magbabasa ngayon? Sige, ako. Sige. Second trumpet from AD 428 to 468. As apostate Christian Rome had fallen as a storm upon the faithful, so a bloody hailstorm fell upon her. The Goths, from the frozen regions of northern Europe, fell like a hailstorm upon a portion of the Roman Empire, or earth, third part. They were the first foreign enemy to conquer the city of Rome, destroying and slaughtering like fire and blood leaders. Slaughtering leaders. Rome's flourishing days were over. Yan yung all green grass. So ito pa lang dito sa Revelation, history na ito sa first and second trumpet. Tuloy Kuya Pipes kasi hindi pa ito tapos ha. Nasa? O sige. Symbolic relevance and fulfillment. Valens, or the Roman emperor, was informed that the north was agitated by a furious tempest. Taken from Edward Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, 7th volume, edited, The World's Classics, Volume 3, page 111. A formidable tempest of barbarians of Germany was ready to burst
over the provinces of Gaul. Di ba yung Gaul yung France yan? Oh, Mm. Brad Ariel. Thank you, Kuya Pipes. Okay. Symbolic relevance and fulfillment. The Gothic invasion, AD 395, was in arms, deserted their farms at the first sound of the trumpet. The barriers of the Danube were thrown open. The savage warriors of Scythia issued from their forest, directed by the bold and artful genius of Alaric, the first king of the Visigoths from 395 to 410. The whole territory was blasted by the baleful presence, flaming villages, and deep and bloody traces of the march of the Goths. Sabi, no? Oo. Oo. Kuya, ituloy mo lang, Brad, kasi ito pa yun eh. Okay. Gibbon tells how the poet Claudian of Verona bewailed the destruction of the trees. His trees, his old contemporary trees, must blaze in the conflagration of the whole country. So ito talagang documented ito, mga kapatid. Hindi siya invento, hindi ito sariling interpretation. Kasi yung mga terminology na ginamit doon sa Bible, ito rin yung ginagamit ng mga nag-i-express ng mga nangyayari doon sa kanila. Ano? Trees. Ano yung trees? Leaders. Leaders. Sabi. So, ngayon, itong not kingdoms. Babasahin natin. Kuya Rafi, pwedeng pabasa ng si Brother Lowen pala. Brother Lowen, Jeremiah 5:24, 51, 24 to 25. Tapos si Kuya Rafi, Daniel 2:35 and 44. Jeremiah 51:24, 25. Hmm. Before your eyes I will repay Babylon and all who live in Babylonia for all the wrong they have done in Zion, declares the Lord. I am against you, you destroying mountain, you who destroy the whole earth, declares the Lord. I will stretch out my hand against you, roll you off the cliffs, and make you a burn-out mountain. So dito siya, hindi na siya kaharian. Mga bundok na yung tinatawag dito. Kuya Rafi, Daniel 2:35 to 44. Verse 35. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were broken to pieces at the same time and became like chaff on a threshing floor in the summer. The wind swept them away without leaving a trace, but the rock that struck the statue became a huge mountain and filled the whole earth. Verse 44. Oh. In the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it be left to another people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end, but it will itself endure forever. Yan. So, pagkatapos ng kingdom, ano yung kingdoms na yon? Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Yung Rome, naging 10 divided kingdoms sila. So, anong tawag ng Bible nun? Mountains. Mountain. Tapos tumama yung bato, lumaki yung bato, tinakpan yung buong sanlibutan. So dito, nakita natin yung like hail cast upon the earth. In the first trumpet, this mountain cast into the sea. So itong sea, agent of destruction. Hindi siya ang recipient.
siya yung instrument, yung sea. No? So maraming tao. So yung burning mountain, a kingdom on its way to extinction. So wala na yung wala na yung Babylon. Wala na rin yung Medo-Persia. Yung Greece, meron pa ngayon, Pero hindi na siya Greece as Greece. Pero nandiyan pa rin yung pangalan niya. So God said He will turn Babylon into burnt mountain. Basahin natin. Si Atinets. Jeremiah 51. Binasa to ni Brad Ariel pero pabasa ulit natin kay Atinets. Jeremiah 51 verses 24 to 25. An extinct kingdom. Verse 24. Before your eyes, I will repay Babylon and all who live in Babylonia for all the wrong they have done to Zion, declares the Lord. I am against you, O destroying mountain, you who destroy the whole earth, declares the Lord. I will stretch out my hand against you, roll you off the cliffs, and make you a burnt out mountain. Wow. Burnt up mountain yung Babylon. Kaya extinct na talaga sila. Extinct na yung kingdom nila. So a burning mountain also brings them to mind Mount Sinai and the giving of God's law, the covenant blessings and warning. Alam naman natin yan. Deuteronomy 4:11 to 31 na sinabi ng Panginoon, Moses, sabihin mo sa mga tao na sa araw na ito ibibigay ko sa kanila yung pagpapala o sumpa. Siyempre, pag tinanggap nila yung word of God, nandun sa kanila yung protection, pagpapala, buhay, kaligtasan. Pero pinalaya na sila sa Egypt noon. Pero sa panahon na narinig na nila ito at ayaw pa nilang tumanggap, walang magagawa ang Panginoon ang magte-take over sa kanila ang kaaway. Kaya doon sa Egypt, pagpalagay ng Panginoon ng dugo doon sa pinto, sa taas, saka sa magkabilaan, left and right, hindi pumasok yung angel of death, hindi kaya. Kasi nandun yung buhay na nagre-represent sa tagapagligtas si Jesus. So yan. Ano nangyari daw sa bundok. So burning mountain. So ang Babylon, dahil sa kanyang pagmamataas, binigyan siya ng Panginoon ng karapatan manguna sa buong mundo. Inabuso niya, sinarili niya na siyang may kaya. So tinimbang siya, kinulang. So yung araw na yon, kinuha sa kanya yung kaharian na ibinigay sa Medo-Persia. Okay? So ngayon, tapusin lang natin itong sa second trumpet next week tayo sa third kasi masyado mahaba ito. Ang inaano lang dito makikita natin yung mga verses. Okay? So ngayon, yung sea, many peoples, populated area, here those who in apostasy that are recipient of judgment. Sino na magbabasa yan? Si Brother Ryan, Isaiah 57 verse 20. Kuya Pipes, 16 verse 12. Si Ma'am Banji, walang magbasa. Ma'am Banji, pwede ka magbasa? O okay na itong natin. Sabihin niyo lang ha. Isaiah 57:20, si Kuya Pipes 17 verse 12. Si Brad Ariel, Jeremiah 51:42, Kuya Rafi, Revelation 17 verse 15. Isaiah 57:20, but the wicked are like the tossing sea, which cannot distress, whose waves cut up mire and mud. Isaiah 17:12. Woe to the multitude of many people who make a noise like the roar of the seas, and to the rushing of nations. Many people make a roar like unto the sea. So dito i-connect yung tinig ng mga tao, maraming tao na para siyang dagat. Okay, tuloy. And to the rushing of nations that make a rushing like the rushing of mighty waters.
Yan. Yun lang. Ang sarap mag-aral, mga kapatid, ano? So kahit sa pala prophecy, symbolic yung terminology, nandun yung meaning, bibigyan niyo tayo ng idea. Ang galing talaga ng Panginoon mag-communicate, ano? Praise the Lord. Thank you, Kuya Pipe. Thank you, Brother Ryan. Brother Ariel, Jeremiah 51 verse 42. All right, Jeremiah 51 verse 42. The sea has come up over Babylon. She is covered with the multitude of its waves. Covered sea like a Babylon, covered multitude of its wave. Kasi alam naman natin yung Babylon, doon siya naitayo sa gitna ng tubig. Di ba? Tingnan natin yung Revelation chapter 17 verse 15. Kuya Rafi. Verse 15. Then the angel said to me, the waters you saw, where the prostitute sits, are peoples, multitudes, nations, and languages. So yung palang nakita ni ni General Revelator na tubig, tubig waters, yung pala ay nations, people. So maliwanag, pag nakita natin yung sea, mga tao, maraming tao, populated area. Okay? So ngayon, became blood. So became blood, violently taken life, kinuha. Basahin ulit natin yung binasa natin to kanina, pero kasi connected siya eh. Genesis chapter 9 verses 5 and 6, Ate Nets. Tapos si brother, lagi natin nawawala si Si Lowen. Brother Lawan, ikaw muna bago si Ate. Genesis chapter 9. Wala kasing picture kaya hindi ko nakikita. Genesis 9, 5 and 6. Tapos si Ate Nets, 1 Kings 2:5. Tapos si Brother Ryan, Psalm 79 verse 3. Brother Lowen? Bumalik itong kwan. Ibinalik mo lahat. Alin? Yung screen. Hindi. Kasi Hindi. yung Revelation 12:4, nabasa ko na kanina yan eh. Pati Genesis. Hindi. Ito tapos na itong Genesis. Pero binabalik natin kasi nga merong sea, merong blood, became blood. Tapos third part. Genesis 5:6. And for your lifeblood, I will surely demand an accounting. I will demand an accounting from every animal and from each human being too. I will demand accounting for the life of another human being. Whoever sheds human blood, by humans shall their blood be shed. For in the image of God has God made mankind. So yung blood, counting, became blood, accounting. Kung anong ginawa ng tao sa kapwa niya tao, magkakaroon ng accounting yon. Ate Nets, 1 Kings chapter 2 verse 5. Chapter 2 verse 5. Now you yourself know what Joab son of Zeruiah did to me, what he did to the two commanders of Israel's armies, Abner son of Ner and Amasa son of Jether. He killed them, shedding their blood in peacetime as if in battle, and with that blood stain, the belt around his waist and the sandals on his feet. Yan. So, meaning, became blood, buhay ay kinuha, pero sa napakasama at napakatinding pangyayari. Violent the taken life. Brother Ryan, Psalm 79 verse 3. Psalm 79:3. They have poured out blood like water all around Jerusalem, and there is no one to bury the dead. Wow. Talagang walang makakaligtas doon sa Jerusalem. Anyway, so nakita natin ito yung Revelation 12:4 third part, Ezekiel 5:12. So nakita natin yung sea became blood and the third part. Ngayon, puntahan natin yung creatures, sea creatures. Tapos yung ships, anong ibig sabihin ng ships? Dito tayo matatapos sa ships na ito. Malapit na. Peoples either good or bad. So Matthew chapter 13, Kuya Pipes,
47 to 48. Tapos si Brother Ariel, Habakkuk 1:14. Brother Lowen, Brother Lowen, Isaiah 60 verse 5. Again, this is the parable of the dragnet, 47 and 48. Again, the kingdom of heaven is like a dragnet that was cast into the sea and gathered some of every kind, which when it was full, they drew to shore, and they sat down and gathered the good into vessels, but threw the bad away. So makita natin dito, sinasabi ni Jesus, merong nangingisda, nagtapon ng lambat. Lambat ba yun sa Tagalog, Brother Ariel? Oo. Lambat. Lambat. Net. So marami silang nakuha, iba't ibang klaseng isda. Pagdala nila doon sa bangka, hinati nila yung masamang isda, ibinalik doon sa dagat, tinapon, yung mabubuti yun ang kinuha. So dito, pag sinabing sea creatures dito, mga tao ito na nanampalataya sa Diyos at mga taong nag-reject sa Diyos. Napaliwanag sa atin yan, mga kapatid? Okay. So Brother Ariel, Habakkuk chapter 1 verse 14. Habakkuk chapter 1 verse 14. Why do you make men like fish of the sea, like creeping things that have no ruler over them? So, mga sea creatures sila. Pero, hinahalin tulad yung mga tao sa sea creatures. Brother Lowen, Isaiah 60 verse 5. Isaiah 60 verse 5. Then you will look and be radiant. Your heart will throb and swell with joy. The wealth of the seas will be brought to you. To you, the riches of the nations will come. The riches of the sea will be brought to you. Ano? So, laging inahanan tulad yung mga tao, sea creatures dun sa mga tao. Okay, so ngayon, yung last part, yung ship. Ang meaning ng ship ay economics. Yung financial status ng mga tao, ng bayan. Ang magbabasa ngayon si Kuya Rafi, Psalm 107 verse 23, Atinets, Revelation 18:17 and 19, then si Brother Ryan, Ezekiel 27, 24 and 25. Kasi kahit Sarap. ngayon yung ships ay yun ang business trading, Correct, oo. mag-export. Alam Mag-export ni na. Brother Lawing yan kasi sailor ito eh. Pag-export ng mga ship ang talaga sa mag-export ng mga gamit. Yan, oo. Sige. Okay, verse 23. Others went out on the sea in ships. They were merchants on the mighty waters. Merchants. So merchants. Mga ngalakal. Oo. Ayan. So nakita na natin ito pala. Merchants or traders. Yan ang Traders. Oo. or businessmen sa ngayon. Si Ate Nets. Revelation 18:17. In 1 hour, such great wealth has been brought to ruin. Every sea captain and all who travel by ship, the sailors and all who earn their living from the sea will stand far off. Verse 19, they will throw dust on their heads and with weeping and mourning cry out, Woe, woe, O great city, where all who had ships on the sea became rich through her wealth. In 1 hour, she has been brought to ruin. So dali na, nakikita niyo pa yung yung PowerPoint? No. Parang nawala. Saan siya? Nawala yung PowerPoint eh. Ako na ang naka-highlight.
Nawala mo yung PowerPoint mo? Nandyan? Nakikita nyo? Oo, nakikita eh. Ayan, okay na. Oo, balik na. Sorry. Thank you, Ate Nets, no? So nakikita natin dito yung ships, economics. So naintindihan na natin ito. Brother Ryan, Ezekiel 27, 24 to 25. Ezekiel 27, 24. In your marketplace, they traded you beautiful garments, blue fabric, embroidered work, and multicolored rugs with cords twisted and tightly knotted. Hmm. 25. The ships of Tarshish serve as carriers for your wares. You are filled with heavy cargo as it sails at sea. Yan. So dito makikita natin, bigyan natin ng time si Brother Lowen kasi ito, sailor ito eh. Brother Lowen, pwede ka mag-comment dito uli tungkol sa ships, economics. Sige nga. Brother Lowen? Nasabi ko rin kasi basta lahat ng mga tulad ng China, US, sa mga oil, mga LPG gas, sa lahat ng mga export ship talaga ang ginagamit sa mga malaking businessman. Oo. So, pagkuhan, So- economics talaga yun kasi trader, mga merchant, mga businessman. Mm. Pati mga pagkain na in-export sa US o yung US bumili sa ibang bansa, ship ang gamit halos. Yun lang po mga kwan. Oo. So, titingnan natin, nakita natin yung meaning ng sea creatures, yung ships, yung third part, yung blood, yung sea, no? So titingnan natin anong nangyari dito. Paano ito nakakonect na naman? So yan. So ito yung modern picture ngayon ng lugar na ito. Kita nyo, no? Nakarating ka na dito, Lowen? Sa Rome? Iniyaya ako pero ayoko pumunta doon sa Rome. Pinapunta na ako ng Italy. Pero yung Okay. Rome di ko... Oo. Mm. Yung Leaning Tower ng Pisa, yun, napuntahan ko yun. May simbahan din, pero yung sa Rome di ako pumasok. Oo. So titingnan natin ito, Kuya Pipes, ikaw magbabasa dito. Ha? Oh. Okay. The fleets. The fleets became under Genseric's guidance the first naval power of the Mediterranean. At length, the work of ravaging the coast became almost monotonous and the choice of a victim hard. Once, when the fleet had weighed anchor and was sailing forth from the broad harbor of Carthage, Ah. the helmsman turned to the king and asks for what port he should steer. For those men with whom God is angry, answered the Vandals in king and left of the worlds The and wind. the waters settled. The question, who were the proper objects of the wrath of heaven? Taken from Dynasty of Theodosius, written by Thomas Hodgkin. May korugtong pa yan, Kuya Pipes, ha? Sige. Diyan yan sila nag-dock noon, itong lugar na to. Pero modern na itong lugar ngayon. Hindi. Pero iyan mismo. All Go right. ahead. The Vandals even sailed up the Tiber River and sacked the city of Rome. Amongst the treasures they took were the golden candlestick and the golden table that Titus had captured from the temple in Jerusalem. On their return to Carthage, a terrible storm arose, and one ship alone sank beneath the waves. The she carrying the golden candlestick and the table. So, nakita niyo si Titus, si General Titus, yung kinuha niya yung candlestick doon sa temple ng Solomon, yung giniba nila. So, yan yun. Si Titus, di ba kunya? Gentile yan? Hindi ito si Titus na kasama ni Paul. Iba yan. General Titus ito ng Rome. Matagal nang wala si Paul noon. Wala na sila. Oo.
Nagkataon lang nakapangalan. General Titus ang tawag, ang kilala sa Mm. kanya, si General Titus. Ikaw naman, Brother Ariel. Ito naman ay kay J.B. Bury. Okay. So makikita, yung naka-highlights dyan, yan yung nandun sa verse, ano? Yung Right. Mount, Oo. Sea, blood, third part, sea creatures, ship. Sige. As apostate Christians in Rome had broken God's law, so she reaped the consequences. Following the Goths, the Vandal kingdom, which is mountain, a seafaring people, not from the frozen north of Europe, but from the Carthage, Part yan ng Rome, ha? on the burning hot coast of North Africa, fell upon the peoples of the Roman Empire, which is the sea, killing many. Blood. For several years, they repeatedly attacked parts of the coast of the Roman Empire. Third part, vandalizing and even looting the city of Rome itself. Many men, sea creatures, died and Rome suffered economic loss, ships destroyed. Tuloy. The mountain was burning on its way to becoming a burnt mountain, a symbol of an extinct kingdom. So the Vandals as a people have become extinct. Incidentally, much of this symbolism literally fits the Vandals' kingdom. They were primarily a naval sea power which settled on the coasts of Africa and twice defeated Roman navies. On one occasion, burning 1,100 Roman ships and their crews. The Vandals were unique among the German nations by the fact that they maintained a fleet. Yan. Si Kuya Rafi naman. The Vandals repeatedly visited the coasts of Spain, Liguria, Tuscany, Campania, Lucania, Bruttium, Apulia, Calabria, Venetia, Dalmatia, Piraeus, Greece, and Sicily. They were tempted to subdue the island of Sardinia, so advantageously placed in the center of the Mediterranean, and their arms speed desolation or terror from the columns of Hercules to the mouth of the Nile. Gibbon decline and fall of the Roman Empire, Volume 4, pages 1 and 2. So dito nakita natin yung event ng second trumpet. Ano? Basahin natin yung second trumpet sa verse 7 and 8. Atines, pwedeng pabasa ng chapter verse verse 7 Verse and 8. First and second trumpet. First and second. Chapter. Wait. Yeah. Chapter 8. Verses Chapter 7 and 8 para makita natin. Revelations chapter 8, verses 7 and 8. The first angel sounded his trumpet. Sige. 7, 8, and 9. First and second angel. As first and second trumpet sa verse 7 and verses 8 and 9. Para may idea na tayo ngayon. Hanggang 9. Ah. Okay. Verse 7. The first angel sounded his trumpet, and there came hail and fire mixed with blood, and it was hurled down upon the earth. A third of the earth was burned up, a third of the trees were burned up, and all the green grass was burned up. Verse 8, the second angel sounded his trumpet, and something like a huge mountain, all ablaze, was thrown into the sea. A third of the sea turned into blood, a third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed.
So yan, nakita na kaagad natin yung mga meaning, at least naintindihan na natin yung mga meaning ng mga wordings na nandito. So sa Thursday, pag-aralan naman natin yung third trumpet, mag-uumpisa sa verse 10. So dito muna tayo sa second trumpet. Okay, so dito tayo mag-i-end ngayon. Meron kayong mga comments or reflection dito sa atin na pag-aralan? Sana yan. Stop sharing. Any comments mga kapatid? Medyo mahaba-haba itong ating pag-aaral kasi maraming mga verses. Parang nakakahilo, no? Parang gusto sumabog ng ulo ko. Mahirap talaga ito kasi sa tinagal-tagal na nating pagiging Kristiyano, hindi talaga natin ito tinatouch yung Revelation chapter. Patindi ito ng patindi hanggang sa Revelation chapter 9. Ito naman yung mga Dapat Mag- babalik-balikan kasi hindi Yes. makukuha ng isang nito isang pasada. Pero kasi nandiyan yung material sa inyo, titingnan nyo lang yung meaning ng sea creatures, yung blood, yung fire, yung mountain. Kung nakita nyo yon, basahin nyo uli yung verse 7, 8, 9, makikita, ito pala yon. So may idea na tayo kung anong nangyari. History na pala ito ng Rome. Hmm. Kasi nga yung Revelation is written in symbolic, and then yung titignan natin kung babasahin lang natin talaga ito, sino ba ito talaga, tatanungin natin and then the Bible itself answers those yung mga symbolic dito. The second trumpet is struck, pinaliwanag sa atin kung sino yung mga yan, kung sino yung three, kung ano yung mga ibig sabihin nitong mingled with blood. Unti-unti nang bubuksan sa isipan natin, and then at the same time kung paano din yung history is being prophesied dito sa Revelation talaga. Unti-unting nagbubukas natin na hindi lamang ito gawa lang at isinulat, kung hindi ayon din sa istorya ng mundo kung papaano, at kung ipine-prepare tayo kung ano yung magiging katapusan siguro ng mundo. At least dito na-identify natin. Amen. Ganda. Magtatanong kayo, Brother Epi, bakit Rome ang target dito sa ano? Kasi sa lahat ng kasaysayan ng buong sanlibutan, Rome lang ang nag-fit doon sa prophecy. Kasi magmula doon sa panaginip ni King Nebuchadnezzar, yung statwa na gold, tapos silver, tapos bronze, tapos iron. Walang iba, hindi ito private interpretation. Ito ay prophecy ng Daniel, pinahayag kay King Nebuchadnezzar, pinahayag kay Daniel, tinupad ng kasaysayan. Galing. Ngayon, nung tinupad ng kasaysayan ito, yun ay literal tsaka ancient na Babylon. Kaya ito binibigyan ng Panginoon kasi pagdating dito sa Revelation, inihahanda ng Panginoon sa kanyang bayan ang magiging spiritual Babylon. Tayo naman ngayon yung spiritual Israel, mga believers. Medyo mabigat-bigat ito pero at least natikman natin, wow, tayo pala ngayon yung spiritual Israel. Yung literal Israel, bago sila magkaroon ng distraction, binibigyan ng warning. Yung mga naniniwala, talagang they are safe in the arms of Jesus. Yung mga hindi naniniwala, talagang distraction yung inaabot nila. So doon yung sa literal na pangyayari. Egypt, lahat kasi, kung titingnan mo sa mapa, no, si Brother Lowen, alam niya ito Titingnan mo sa mapa, pinakamaliit na mapa, yung bayan ng Diyos. Yung Jerusalem, tsaka Judah, yung Israel. Pinakamaliit. Paikot niyan, lalo na sa bandang north. Puro yung kaaway, Babylon, Assyria, Midianites. Lahat yun, puro doon sa taas. Pero pagdating dito sa baba, nandito naman yung Egypt. Wala talagang tatakbuhan ng bayan ng Diyos. Kaya lang sila nakakaligtas dahil nandyan yung presensya ng Panginoon kasama nila lagi.
So ngayon sa spiritual, kasi literal yun eh, literal, ancient, geographical, piniprepare tayo ni Lord ngayon kasi tayo yung spiritual Israel. Siniset up tayo ng spiritual Babylon. Ang setup ng spiritual Babylon, hindi natin malalaman na under attack na pala tayo. Kasi bibigyan tayo ng magandang buhay na mawawala sa isip natin yung langit. Mawawala sa isip natin kung gaano kahalaga ang magkaroon ng Diyos sa buhay natin. So tulog ang bayan ng Diyos. Walang tumutunog ng trompeta. O kayo sa haba ng mga tagal-tagal na natin ba't nag-aaral ng Bible, na-touch ba natin itong Revelation chapter 8? Napasok ng Hindi. Bihira. Bakit yan? Hindi. Bihira. Hindi talaga na ano yan. Na-present yan. Una-una kasi very very difficult i-kwanto eh. Hindi nga makukuha ng isang sitting ito eh. Tsatsagaan mo talaga siya. Meron kanya yung parallel niyan nung ibang mga chapters diyan din sa Daniel at saka earlier chapters ng Revelation. Yung Meron, mga- no? 'di ba? Mas siguro yung parallel niyan. Diyan natin makikita yung the prophecy repeats itself. Katulad yung progressive yung sa Daniel, 'di ba? 2 na-repeat sa 7, 8, 'di ba? 9. Dito naman sa Revelation na 7 trumpets, saan yan do sa mga fulfilled na yun na prophecy ni Daniel at saka Revelation ang kaganapan ng 7 trumpets. Pag nakita natin yan, mas lalong liliwanag yung pangunawa. Earlier, nakita natin na yung prophecy ng Revelation chapter 10, yung little book, nandun yun sa ika-6th trumpet. Trumpet. So, nandito pa tayo sa second trumpet. Next week, pag-aralan natin yung third. Maiksi na lang yun. Malapit na tayo matapos dito sa mga. Brother Lowen? Sa side ko naman, yung may ibang group na ayaw mag-touch sa Revelation kasi yung ibang group na takot sila kasi parang nakakatakot daw. Meron na ba ibang group, baga magkamali siya sa meaning. Pero kung naintindihan natin at na-connect talaga sa Biblia at sa Gospel, yun pala ay pabor sa tao na may faith. Kasi tawag to, at God is in control. Kasi di ba, ka Daniel pa, bago pa nangyari yung sinabi na sino ang mga kingdom sa sunod. So God is in control. Although Satan ang gumawa ng mga nangyari dyan, pero bigay siya ng limit ng Diyos na ito lang pwedeng gawin mo. Kasi pagpatay, di ba, di naman Christ is for living, hindi sa pagpatay. Trabaho ni Satan yan. Pero, binigyan ng limit na hanggang dito lang, ganito lang. So he's still control. Even though si Satan lang gawa ng makasamaan, pero he's still the control of the will of God na ito lang pwede mo. Tulad kay Job. Tapos, yun ang nakabigay sa atin na kung nasa kontay ng Diyos, we are the protected. Sometimes meron din mga pangyayari na masama kasi kailangan nitang gisingin o kailangan tayong dumaan ng kuan para lalong tatibay yung faith natin. At through that one, alam natin saan tayo, paano natin mag-escape sa mga ganung mga pangyayari, di ba? Meron mga warning na huwag yung gawin nito. So, paano tayo mag-escape at anong iwasan natin at saan tayo pili iwas. So, pabor lahat sa tao may faith na kung kuha mo na yung gospel, i-grab mo na. Tapos mag-study ka more para you grow in grace para hindi tayo hindi katulad sa green na grass na mag-fade din sa bandang huli. So, pabor sa tao na may faith na i-grab ang gospel at hindi iwanan. Yun lang masabi ko. Wow. Tsaka Brad, no? Dito sa current events ngayon, ang atake talaga nasa north galing sa north. Kung makita mo atakihin ng Israel, nanggagaling sa Yemen, nanggagaling sa Syria, nanggagaling sa Northeast, nanggagaling sa Iran, nanggagaling Hezbollah sa Lebanon. Yun talaga mga atake galing doon, Makikita mo pinagtutulungan sila and even dito sa loob ng Israel, dito sa Gaza, meron ding umaatake sa kanila.
But still, no? Hindi sila parang hindi sila Pag nakita nyo yung sa sanctuary, saan, di ba sa sanctuary merong compass? Saan nakalagay na parte ng compass yung table of showbread? bandang sa ano. Sa north. Dito yung showbread, dito yung candlestick sa baba, sa south. Pasok ka sa sanctuary pa ganyan, nandito sa taas yung table of showbread. Yung prayer ni David sa Psalm 23, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Nandun yung bread sa 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 north. Kaya kung meron kayong mga kaaway, tapos mag-dinner kayo together, yun ang prayer natin. Thank you, Lord, for preparing this food in the presence of my enemies. Kasi, Grabe, no? so pag-pray kayo together, matatanggal yung enemy. Kasi ang Panginoon talaga walang enemy siya eh. Pero kaya naging enemy yon dahil sa tigas ng ulo ng bayan ng Diyos, lagi silang under attack. Kita mo pag inaatake sila tapos sumusunod sila sa instruction ng Panginoon, hindi sila nagagalaw. Pero sa oras na tiwala sila sa kanilang sarili, sa kanilang relihiyon, bagsak talaga sila. Kaya yung kay Gideon, sabi ng Panginoon, Gideon, masyado marami yung 32,000, bawasan mo. Bawasan mo konti. Ilan lang yung 300 against 135,000. May mga espada, may mga kabayo, may mga chariots. Biro mo yung kamakailan lang ilang daang missiles yung pinalipad ng Hezbollah. Ilang daang missiles yung pinalipad dito galing sa Syria. Pero kukunti lang ang namamatay sa Israel. Kasi yung Iron Dome nila, talagang na-intercept nila itong mga rockets. Hindi lang rockets, kundi mga drone din. Ha? Pero kapag ang Israel ang tumira sa kanila, talagang yari pati yung leader nila. Can you imagine one of the leaders o yung leader ng Hamas, he was killed inside the Iranian in Tehran. Grabe. Grabe. We can see it. Ang galing nila. Siguro yung 300 ni Gideon, doon din kinopya yung 300 Spartans or counterfeit yung 300 Spartans. Kasi nauna si Gideon eh. Counterfeit din yun sa kanila, 300 sila, pero namatay sila, si Gideon din naman eh. Tapos, Diyos ang nagkuhan sa kanila. Yung sa Spartan, sarili-sarili naman, wala naman, iba namang Diyos ang tinawag na, pero namatay sila. So, yun ata yung parang counterfeit din siguro. Yung 300. In-explain ng Panginoon kay Gideon kasi sabi ng Panginoon, Gideon, kumuha ka ng tao. Ay 135,000 yung kalaban nila na Midianites. Kumuha si Gideon. Maganda yung leadership niya eh. 32,000. Sabi ng Panginoon, Gideon, pag manalo kayo, magyayabangin sila. Na dahil sa kanilang lakas, tinalo nila yung kalaban. Bawasan mo yan. So binawasan ni Gideon, nagkaroon ng ang natira sa kanya ay 22,000. Binawasan ng para faith tsaka total surrender talaga sila sa Diyos kasi kulang sila eh. Hindi Tapos, sa sarili lang. sabi ng Panginoon, marami pa rin yan. Binawasan na naman ng 22,000 ang binawas. 10,000 na lang natira sa kanya. Sabi nila, bawasan mo pa ng 9,700. So 300 na lang sila. So nung 300 na lang sila, tinanong ni Gideon, Lord, talaga bang lalaban kami dito sa mga Midyano ito? Sabi ni Lord, oo. So anong ibibigay mo na arma sa amin? Sabi ni Lord, kumuha ka ng ng pitchel na walang laman. Anong gagawin na sa pitchel na walang laman? O tapos torch. Ha? Torch? Ang in-expect siguro ni Gideon, siyempre, espada o pana. Sige, nga eh. Sabi ni Lord, torch. Tsaka anong tawag nito? Yung pitchel na walang laman. Ano pa? So, hinihintay ni Gideon na magbibigay ng mga yung panakit sa kalaban. Ang last na binigay ng Panginoon, trumpet. Patunugin mo yung trumpet. Yung pala doon sa trumpet ni Gideon, pag tunog nila doon, mako-confuse yung tao.
Eh wala naman yatang training yung mga trumpeters ni Gideon. Kuya Rafi. Kung ano naman siguro yung pinatugtog kasi sungay ng ano yun eh, sungay ng ram. Wala sila yung notes na ano. Siguro na confusion yung tugtog ng trumpet ng taon ni Gideon. Na-confuse yung kalaban. Ayun, patay sila. Ay, hindi naman naubos. Pero talagang binanatan sila. So, Yung nakita sa akin lang yun is Kwan, na they win the battle through faith and total surrender sa Diyos kasi kulang sila eh. Yan. Isip ko. Oh. Tapos yung na-confuse yung tao, naglaro din yan siguro mga Kwan, yung mga fallen angels, ginamit na ng Diyos. Sige, i-confuse nyo yan para magpatayan sila. So ganun din sa Jericho. Kasi umiikot lang sila eh. Kaya nag-destroy kasi faith lang talaga ang Kwan. You win through faith and total surrender. Yan ang gusto makita ng Diyos na dahil sa akin, hindi yung dahil sa lakas nyo. Hindi yung sa self-righteousness nyo, but through Christ. Diyos ang makikipaglaban para sa kanila. Ang Ah, gusto lang ng Panginoon, yung tanggapin natin siya na tinatanggap niyo ba ako na akong magpoprotekta sa inyo? Supreme Leader, our King, our Commander, in Chief. Parang ganun. Yan. Oo. So yun. Kaya hinahanda tayo ni Lord for eternity at the same time para hindi tayo ma-deceive, ma-defile ng spiritual Babylon. Kasi nakainom na tayo eh. Alam niyo naman yung dati kang may barkada tapos dadaan ka doon, nagbakasyon ka, hindi ka na umiinom. Tapos magkita kay pare, dahil muna isang shot lang. Tayo ng mga nalasing na ayaw na natin kasi sakit sa ulo, mga hangover. So tayo na naloko na noon, ayaw na natin bumalik doon. Kaya, with the grace of God, itong ating mga pag-Bible study ngayon, sana hindi ito tutubo sa atin na tayo lang ang nag-aaral nito, kundi sinet up ni Lord ito para, inarrange ni Lord ito para may malaman tayo na ito pala yung chapter 8 tsaka chapter 9. Sabi no, yung chapter 9, papasok dito yung pag-usbong ng mga Muslim. Makikita natin dyan. Yung Ottoman. Pero tapusin muna natin itong chapter 8. Di ba yung Ottoman, mga Turkish yan? Oo. Yan ang mga Turkish. Ito kaya, itong chapter 8, chapter 9, i-warning ko na ito na medyo nakakahino talaga ito kasi yung mga wordings doon, anong mga meaning noon at yung application. So, paano sila naging Turkish? I-describe yun ng mga wordings doon sa Revelation. Tapos, accurate talaga yung pangyayari na paano natin ma-identify na sila yun. Yun sa chapter 9. Kaya sige lang, kahit hindi natin intindihan, mula ngayon, sige, basa tayo chapter 8, chapter 9. Chapter 8, chapter 9, chapter 8, chapter 9. Araw-araw basahin natin yan para maging acquainted tayo doon sa mga wordings doon sa vision. Pag total may mga materials naman tayo. Yung chapter 9, hindi ko muna ibibigay sa inyong material kasi loaded masyado itong chapter 8. Talagang titingnan. O kaya kung pwede mag-Bible marking kayo dyan. O ito yung meaning ng tail. Ito yung meaning ng grass, ng green. So tatandaan natin yon. So pagbasa natin uli, alam natin kung anong ibig sabihin at anong bansa pala yon. Anyway, alas 12 na. Mag-almost 2 hours na tayo. 1 hour and 45. Kuya Rafi at Ate Nets, hindi pa naghahaponan yan. Si Brother Low at saka si Ryan kasi California din to si Brother Ryan eh. So, Oo nga. quarter 9:15 na dun sa kanila. Hindi ko alam kung naghapunan na ito. Gutom na. Alas 12 na dyan sa inyo. Sa amin, dito, sanay kami ni Brother Ariel at ni Kuya Piper. Magpuyat kaya okay lang. Kayo hindi pa kumakain. Magtatanghalian si Brother Lowen, si Ma'am Banji at si Sister Daisy. Ayos. Kuya Pipe, nakamute ka. Galing kami sa labas eh. Kasi birthday ni Lawrence ngayon eh. Bihira kami mag-gathering. Pag nagbe-birthday kami, lumalabas. Ako lang ang bine-birthdayan nila dito. Pag birthday ko, lahat lang. niyayaya nila. Pero pag sila magbe-birthday, ayaw nila nung marami
So, purihin ang Panginoon mga kapatid. As usual, laging mahaba yung Bible study natin, pero sana nagkaroon tayo ng somehow understanding dun sa mga words. Sa umpisa, medyo nakakahilo talaga ito. Nahihilo kayo nakikinig. Mas lalo talaga ako nahilo nung pinag-aaralan ko ito. Bakit ito? Tapos magsi-search ka sa Bible, tapos merong mga pinipili ko yung mga kinukuha ko mga materials na nagfi-fit sa ano talaga. Pero itong Gibbons, matindi dito si Gibbons na historian. Nandiyan si Sister Daisy Parang tahimik Kasi Tahimik maingay ang dito sa kanila. Ha? Ha? Maingay. Hindi natin siya maintindihan pag Nakatapos lang kuya ng pagpapanday dito malapit pukpok ng pukpok. yun. Pero nasa inbox po yung comment ko nakikisali ako sa usapan nyo kanina Late na. No. Okay lang yung 300 Kuya EP, lahat naman yun expandable kumpara sa madami, pero expandables against those commands. Ang hinahanap po ng lasing tulog. Kaya need trumpet para magising. Amen. Biro mo from 32,000 300 lang, wala pang 1% wala pang 1%. Ano yan? Yung ba yung 0.90 something? puro left-handed lahat? Hindi, kay Joshua yun. Kay Joshua yung puro left-handed, ano? Ito yung pinainom Di ba ito yung pinainom? Yung pinainom sa ilog. Sa ilog na kung ang klase ng pag-inom nila ay ayon dito sa Kung ito yuyuko, kasama ito. tanggal sila. Pero yung kukuha lang ng tubig tapos sa alis na. May screening Yung pag sila, sinasalok nila ng kamay nila? Meron kasing uminom Brother Ariel na parang aso, dila yung tubig. Parang hindi yun pasado kasi parang walang grado. Walang training, kumbaga, walang training. Pero yung 300 trained na sila. Kaya sa spiritual application po, hindi rin tayo isasabak ng Panginoon sa gera kapag wala tayong knowledge kasi matulad tayo doon sa tinugtugan ng trompeta na nakuratan ba sa Bisaya pa na nawala, na out of focus dahil sa gulat. Biglaan. Naalimpungatan. Yeah, dapat handa po. Biglang. Makakakain na sina Kuya Rafi. So, i-end na muna natin to. Brother Ryan, meron ka bang sasabihin? Okay na sa'yo? Sharing it. Medyo mahaba-haba lang yung study natin. Pero kasi importante. Pero as per sa growing natin, Kuya Epi, we started, naalala ko, nung nag-join ako dito, nagsimula talaga tayo na coming from different location, coming from different denomination. So, it's okay na matakil po natin ito ng kasi from roots ito Kung maganda, malaman natin kung ano talaga yung pinaka-ugat. Kasi, so, ang paglago po natin ay nasa tama. Yung paglago natin sa faith ay nasa tamang process. So, minsan kasi yung namulatan lang po natin, yung nasa surface ba ng lupa, yung kung ano yung puno, yun lang ang nalaman. So hindi natin alam basically kung anong halaman ito, ano yung pinanggalingan niya. So, mas maganda talaga, we dig deeper. So, ang ating paglago sa ating faith ay talagang firm. Kasi iba yung pag-alam mo yung history. Hindi ka talaga maliligaw if you know the history. Pero kung parang ka lang, sumabit ka lang at hindi mo talaga alam yung istorya, yun yung madali ka mako-confuse.
So next week, third and fourth, ano tayo ha? Third and fourth trumpet tayo. Okay. Basa ulit tayo, paulit-ulit lang hanggang maging acquainted tayo sa terminology. Thank you, Sister Daisy. So kung wala na, makakain na lahat, naman ay magpe-prepare dahil punta kami ng camping bukas. May camping, sasama kami sa NY Filipino. So, May baptism kami sa Sabat eh. Eh kung mm, wala lang kayong baptism, pupunta rin kami sa NY Filipino. sunod kayo sa Pero ay hindi kasi hindi na Alanganin pwedeng iwan noon. Pagka ganyan, hindi na kayo makakakuha. Mabibitin na. Oo. Oh. Siyempre, hindi mo pwedeng basta iwan yung pamilya mo eh. Alam mo kami, sa Lawahan kami, marami kami simbahan eh. Kuya Rapi, pwedeng pa-close na? I-request natin si Kuya Rapi sa closing prayer. Sige. Sige, ay manalangin ulit. Ama naming Diyos, muli na naman po kami nagpapasalamat sa inyo sa opportunity na ito na pag-aralan ng inyong salita. Papasalamat din kami sa inyo, Panginoon, na binigyan nyo ng wisdom, kalakasan, si Brother Epi, na i-share sa amin ang inyong salita, Panginoon, tungkol sa topic na about the trumpet, Panginoon. Panginoon, papasalamat din po kami sa presensya ng mga dumalo rito sa aming Bible study. At alam naman po namin na napapadali ang aming pag-unawa sa mga pinag-uusapan natin dito. Dahil sa sinakay na rin po nagsabi na when two or more people are gathered together under your name, you will be there. Amen. And you are with us tonight, Lord. And we thank you for your presence, Lord. And we're looking forward to another round of Bible study next week. And we pray, Lord, to prepare our hearts and our minds that we may be able to understand more fully the topic at hand, Lord. Lord, thank you for everything. Thank you for the blessings, and forgive us for the things that we have done which are not pleasing to you, Lord. Give us a good night's sleep, and for those on the other side of the globe, Lord, bless them, Lord, so they have a good day. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, thank you sa inyong lahat. Hey, good night.